Hi, good morning, engineering buddies. Here we go again on another day, another set of problems here in engineering mathematics. So we're under solid geometry pa rin, under prism, cylinder, cones, and pyramids. No? So I believe this is the last four problems or last three problems for this topic. Then after that, we go now to sphere and other solid figures. Siguro mga konti examples lang yan. Then proceed na tayo sa analytic geometry. So we're few topics away from higher math like differential and integral calculus. So ito kasi mga pinag-aaralan natin ngayon is a foundation, magagamit natin to lalo na to mga solid figures na to, magagamit natin to sa differential calculus in time rate problems, no. So dito muna tayo mag-focus. So I believe this is problem number 15. So start na tayo. A solid spherical steel ball 20 cm in diameter is placed into a tall vertical cylinder containing water, causing the water level to rise by 10 centimeters. What is the radius of the cylinder? So, paano nga ba sinusolve itong mga ganitong problem? So, for first things first, let's draw the figure para na-visualize natin kung ano nga ba yung So, yan. So, meron tayo cylinder. Yan. Draw lang natin to cylinder. So, let's say may cylinder tayong ganyan dyan. And then, meron daw as steel ball sa loob. Ulitin lang natin. Yan. Teka lang. So, dito pala. Ayan. Tapos, meron tayong tubig dito. So, let's say ito yung first na level ng tubig. Like, doon na lang. Tapos, nag-rise daw yung tubig. Sabihin natin ganyan ang tinaas ng tubig nung nag-soak tayo nung steel ball sa loob. Yan. So, tapos na tayo sa figure. So, ito daw, nag-rise daw to ng 10 cm. So, ito, 10 cm yung tinaas. Ito yung steel ball na may 20 cm diameter. Kasi hinahanap dito yung radius nung mismong cylinder. So, paano ba ito sinasolve? Tandaan lang natin na yung volume ng bola ay equal dun sa volume na itinaas ng tubig. So, yan. So, ano ba yung volume ng bola? Yung volume ng bola is yung volume ng sphere. So, mapag-aaral natin yan. So, na-advance na rin. 4/3 pi, let's say, r cube. Is equal to, ano ba yung volume rise? Di ba ang volume rise is a shape lang naman ng cylinder yan eh. Kapag ito, basta ang itsura kasi niya, di ba may cylinder kang ganyan. Di ba? Ito yung volume na itinaas mo. In a shape pa rin ng cylinder yan. So, sana nabivisualize nyo.
So, yung volume rise is just pi r squared h. So, ano ba yung mga parameters na yan? So, dito, 4/3 pi. Ano ba yung, dito, yung radius nung sphere, which is 10 cube, is just pi. Ano yung radius dito? Yung radius nung, ano ba yung shape nung tubig? Di ba, ina-shape pa rin ng cylinder? Kasi alam naman natin na yung liquid, yung tubig, sa states of matter, ino-occupy niya yung space ng container. So, kung ano yung shape ng container mo, yun ang parang nagiging shape ng tubig natin. So, 4/pi, so yung R is radius nung cylinder, which is yung hinahanap natin. Tapos yung H, ito yung height na tinaas hindi yung height hindi ito mismo, hindi itong height na to. Hindi yan. So, dito tayo ito yung height rise ng tinaas, which is 10. So, dyan pa na makakuha tayo ng value ng R. Pwede nyo na i-shift solve yan. Para mapag-simplify, pwede ka mag-cancel. Mag-cancel ka. So, ito, cancel na to. Ito, cancel. Magiging square na lang yan. Matitira dyan yung radius, which is, sinolve ko na kanina. Lalabas dyan is 11.55 centimeter. So, that's our answer. So, I believe letter D siya. So, that's how you solve the problem. So, next problem tayo. Problem number 16. A conical vessel, 1 meter diameter at the top and 60 centimeter high, holds salt at a depth of 36 centimeter from the bottom. How many cc or cubic centimeter of salt does it contain? So, ang hinahanap dito is yung volume, no? So, okay, sagutan natin itong problem. Let's start by drawing the cone. Lakihan natin yung cone. Yeah, let's say we have a cone here. Okay, yan, may cone tayo. Ang sabi, meron daw tong salt. So, draw tayo ng salt. Let's say brown na lang yung salt. Yan. So, itong part daw na to, ito yung salt natin. Yan, basta may salt yan. Ang sabi, a conical vessel, 1 meter diameter. So, 1 meter diameter or 100 centimeter ito. In terms of centimeter na lang natin. 60 centimeter, yung pinaka-height. And then ito daw, ang depth nung asin, 36 centimeter from the bottom. So, solving, ang first things first, hanapin natin itong diameter nung conical shape na
na asin. So, paano natin gagawin yan? So, para mag-ratio and proportion lang tayo, similar figures. So, 100 all over 60 is all over x over 36. So, makakuha tayo ng value ng x dyan. So, 100 times 36, 36. 60. 60 centimeter din yung diameter nung conical shape na salt. Next, hanapin na natin yung volume ng salt. Ang volume ng salt, same lang naman ng volume ng cone which is pi, ay 1 over third pi r squared h. Ay. Okay. So, volume ng salt is just 1 over third pi. Ano yung radius, which is 30. 30 squared. Ang height natin is 36. So, makakuha tayo ng value na pi. 33.929. Volume ng salt is just 33,929.2 cc. So, that's our final answer. So, it is letter B. So, that's how you solve this kind of problem. So, for more so meron pa tayo natitira, I think, 1 or 2 problems. So, for this topic, then next is sphere and other solid figures. Mga few examples lang naman yung ititakil natin doon. Kasi same concepts lang naman. So, ayun. So, for more engineering tutorials, please like and subscribe to my YouTube channel and hit the bell button para updated tayo sa mga future pa nating tutorials. So, keep learning, happy watching, and Padayon Engineers.